Magandang araw mga kabi. So for today's video, mag-update lang tayo sa kalapati natin. At nagbigay nga tayo kanina ng vitamins sa mga breeder natin at magpapakain na tayo ngayon. So sa pagbibigay pala ng vitamins, bali ang vitamins na binigay ko, spirulina. Kaya bago ako magpakain, binibigyan ko sila ng spirulina. So ganun kasi kung magbigay ng spirulina sa mga kalapati natin. Yung spirulina mga kabi, yung kulay green nga na vitamins. So sa mga breeder, kahit na once a week lang tayo magbigay nun. Sa mga flyer kasi medyo madalas ako magbigay nun, kahit araw-araw nagbibigay tayo nun, yung mga flyer natin o yung mga panglaban natin. So update tayo mga kabi at papakainin ko na nga yung mga breeder natin na sinasalak. Ayan. So ito nga yung mga breeder natin na sinasalang mga kabi. Ayan. So kinukondisyon pa natin. At kaya nagbibigay pa tayo ng vitamins, marami pa tayong vitamins. Pero pagka mag-iitlog na o kasalukuyan nga silang kastahan ng kastahan, hindi ko na masyado silang binibigyan ng vitamins. So ganun lang naman yung treatment sa mga breeder natin. So hindi tayo masyadong nagbibigay ng vitamins na marami. Kasi hindi naman nakakalipad to mga kabi. Unlike dun sa mga flyer natin na lagi nga na-expose sa mga virus o bacteria. Yung mga breeder natin mga kabi, nakakulong lang. Bali once a week lang tayo nagbibigay o twice a week, halimbawa depende sa mga vitamins yun na binibigay nyo. So ito kahapon sinubukan ko na rin to ng B12 saka calcium. So yung calcium mga kabi, kahit medyo dalasan nyo sa hen, sa kak naman walang problema doon mga kabi, kahit nga hindi kayo magbigay ng vitamins na calcium sa kak natin, kasi nga hindi naman niya masyadong kailangan niya kasi hindi naman siya mag-iitlog. Pero mas maganda kung bibigyan nyo na rin. Wala namang kaso yun. So ngayon, pagkatapos nga natin magbigay kahapon ng vitamins na B12 ulit at saka calcium. So kanina nagbigay tayo ng spirulina bago nga sila kumain. So ganito lang tayo magbigay ng vitamins na spirulina, gaya nga nasabi ko sa inyo. Before nga sila kumain, kahit sa mga flyer mga kabi, ganun tayo magbigay ng spirulina. So yung spirulina naman, pinakita ko na yun sa mga previous video natin na lagi ko nga binibigay sa mga flyer natin. So kahit araw-araw tayo nagbibigay nun. So yun nga, bali magpapakain na tayo ng kalapati at medyo mahaba na naman yung kwento ko, paulit-ulit na lang siguro. Ayan. Sa patuka mga kabi, ito yung gamit ko yun, boron pellet. Ayan. So yun yung pinapakain natin sa mga kalapati natin. Bali Enerton to mga kabi, na may halo. So hindi siya purong Enerton. So pakainin pa natin yung dalawang breeder natin ito. So lahat na binibigyan natin ng vitamins, hindi tayo namamaborito na kung sino lang yung binibigyan natin o yung paborito lang natin na kalapati yung binibigyan natin. So pare-parehas ng treatment yan mga kabi. Namamalo pa yung manok dito. Ayun, namamalo. Ayan yung broodcock namin, straight comb. So ayun yung pangalawang breeder natin na pinakain na natin. So bali sa takal pala ng patuka mga kabi, lalo na sa mga newbie dyan, bali kahit na isang kutsara sa isang kalapate. So hindi naman yung punong-puno mga kabi, yung sakto lang. Pagka gumamit kayo ng kutsara, kinutsara nyo yung patuka nyo, ganun lang karami para sa isang kalapate. So bali 2 kutsara yan yung binigay natin. Kasi karaniwan naman sa mga panshir o yung mga nagkakalapate ng matagal na, meron ng pantakal. So kami, ito gamit namin. Ito pakita ko sa inyo. Ayan. So bali ito, laman nito, 4 na kutsara laman nito. Pang-4 na kalapati to, yung ganito kalaki. So pero pagka mga big size, yung mga magaganda katawan, yung mga malalaking kalapati, kahit na dagdagan nyo. Kasi depende sa laki ng kalapati kung minsan yung amount nga na nakakain nila. Kaya yung health minsan ng kalapati natin, lalo na pag magkakasama sa loop, bumababa yung mga big size natin, bumababa yung health nila. Dahil nga hindi sila nakakain na maganda. So kaya kailangan medyo dadagdagan nyo yung pagkain kapag puro big size yung kalapati nyo. So ito yung pangatlong pares natin, yung magama. Ayan. So bali pang stock ko lang to. Kahit na pang stock ko lang yung magiging anak nito mga kabi, kung sakali na magkakaroon ng similya, binibigyan pa rin natin ng vitamins at mas mainam nga kung bigyan natin ng vitamins para kahit papaano magkaroon ng chance na magkasimilya. Kasi matagal lang hindi nagkakasimilya yung kak natin dito, ayun, yung blue bar natin.
Ayan. So matagal lang di nagkakasimilya yan. So binibigyan natin ng vitamins ngayon. At parang mas mataas yung chance na magkaroon siya ng similya. So update naman tayo dun sa mga young bird natin na tin-update ko lang kayo dito sa mga breeder natin. Ayan. Bibigyan pa natin ng tubig to mamaya. Ayan yung tatlong pares natin na kalapati. So ito pala mga kabi, yung mga puti natin na kalapati, dalawa nakakawala na. Kaso bali papasuksukan ko to ng medyo magandang singsing, mga combring siguro, kasi kumbaga papagato natin. So hindi naman tayo magpapagato ng club ring, kasi pagka club ring mga kabi, bawal nga yun. So kailangan commercial ring lang yung ano natin, lalagay natin sa mga young bird natin na ganito. Ayun, so bali inakware lang natin yan. So ito yung Tacloban natin, 2 times Tacloban, tapos si Camiguin. Yan, pares tawid dagat yan. 2 times norte. Bali itong hen natin, 2 times norte to, tapos 2 times nga ng south. Ayan. Tacloban. Tingnan natin kung nabuhay. So okay naman, goods naman dahil nabuhay parehas yung inakay nila. So mukhang mag blue bar parehas to, yung inakay nito. So tingin ko lang mga kabi, parehas blue bar siguro yung anak nito. So pero maganda rin kung magiging ganito kulay yung black checkered. Ito yung tatay ni noon mga kabi, yung 7th overall yan, 7th overall yan ng SDR. Ayan, so ito naman yung anak nila. Ganda, checkered data, black checkered. So pares checkered ata to. Check nga natin mga kabi. Checkered nga parehas. Checkered to. Ito rin. Ayan. So pares checkered na batik. Tingnan natin yung pakpak. White feather. White feather. Ito white feather din, may puti sa pakpak. Ayan. So pares na may puti sa pakpak. Ayan. So nawala na yung medyo pagkabatik nila sa tuka. Kapag tumatanda mga kabi, medyo nawawala nga yung pagkabatik nila sa tuka. Pero yung iba nananatili nga. Ayan, katulad nito. Ayan, nakita nyo siguro. So kaya tayo, alam na agad natin kapag batik yung kalapate o yung may batik nga na puti. Kasi nga sa tuka mga kabi, kapag young bird, nagkakaroon agad ng batik-batik yung tuka nila. So hindi siya uniform na itim tapos may tuldok lang na puti sa dulo. So hindi ganoon mga kabi, pakita ko sa inyo. So unlike dito mga kabi, pakita ko Ayan So ang puti ng tuka nito dulo lang. Kaya hindi tayo sigurado kung batik yan. Pero parehas naman na lahi ng batik to o ng white feather o yung mga may puti nga na kalapati. Ayan. May puti sila sa tuka pero yung dulo lang, kaya hindi natin sigurado kung meron talagang puti yung magiging anak niyan. Pero tingin ko blue bar siguro yung anak niyan. Siguro plain lang. Pero parehas kasing may lahi ito ng batik, kaya malaki tsansa na batik nga rin yung maging anak nito. Pero yung pagkabatik kasi ng tuka nung young bird ng dito sa kabila nito nung bata pa lang, kumbaga kalahati niyan puti. Ayan yung mga tuka niyan. So pati sa taas merong puti. Ayan parang ganito. Ayan ganyan yung tuka. Kalahati itim, kalahati puti. So hindi katulad nito ngayon na iba na yung kulay. Ayan, nakita nyo nag-iba na yung kulay, di ba? So dulo na lang yung puti niya. So parang nakakatulad na rito sa dalawa nito. So kumbaga uniform na yung kumbaga yung kulay ng tuka nila. So yun nga mga kabi, bali in-update ko lang kayo sa mga kalapati natin. At susunod na video na lang ulit tayo mag-update sa kanila. So good luck sa lahat ng mga nag-aabang ng kalapati. So good luck din sa atin. At meron pa tayong panglaban ng South. Ayan. So sana makauwi siya. Pero tayo surrender na nga tayo. So yung kasama natin meron pang panlaban. So parang kalapati na rin kasi natin yun. Kasi combine nga kami rito. So magkaiba lang kami ng kumbaga pag-aari ng kalapati. Pero parehas nga kumbaga combine. Pag nanalo siya panalo na rin ako. Ganun din yung ayan. So good luck sa atin at sa lahat ng mga nagre-race pa.
good luck din sa mga nagbre-breed. Good luck sa breeding nyo mga kabi, katulad dito sa atin. So sana magkasimilya lahat nung binreed natin.